Good morning po sa ating pong lahat. Pakibati natin ang ating katabi ng good morning. Sabi po ng isang quotation, family is your most reliable source of support in any situation because love from your family is unconditional. Ang pamilya po natin, yan po talaga yung source of help natin. Source ng support, ng love, ng care, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Maaasahan po natin yon. Pero paano kung hindi ganun ang nangyayari? Paano kung yung pamilya na dapat inaasahan mo na susuporta, uunawa, tutulong sa atin, sila pa yung gagawa ng masama sa atin? Sila pa yung manloloko sa atin? Sila pa ang mag-iisip ng masama laban sa atin? Ito ang tema ng Genesis 27, kung papaano ang pamilya ni Isaac at Rebecca ay kailangang magkahiwa-hiwalay dahil sa hindi magandang pangyayari sa loob mismo ng kanilang tahanan. So tunghayan po natin ang kwentong ito, Genesis 27. Let's start in verses 1 up to 4. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita. Kaya pinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko, igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." So itong si Isaac, bago mamatay, meron pa siyang request. So Isaac's deathbed request to Esau. So matanda na siya at ang katunayan daw na siya'y matanda na, malabo na ang kanyang mata. Kasi maraming mga palatandaan kung ang isang tao matanda na. Sabi nga nila, yung pagtanda, kitang-kita naman yan eh. Nakikita daw yan sa balat. Diba? Kasi kumukulubot, yung iba lumalawlaw. Diba? Pag malawlaw na raw ang balat mo, sabi, matanda ka na. Kaya tignan nyo, check nyo. Pag lumalawla, matanda na yun. Naamoy din yun. Pag amoy loom na, matanda na yun. Diba? At syempre, nakikita sa mukha yun. Alam niyo, sabi nila, pag ang isang tao raw, lagi mong kausap, tapos lagi lang siyang nakangiti, matanda na yun. Bakit? Kasi hindi ka na raw niya narin nakaganyan lang. Tapos, ha? Matanda na yun kasi bingi na. So in this context, yung mga mata ni Isaac ang apektado ng kanyang pagtanda. At dahil matanda na si Isaac, ramdam niya, feel niya na malapit na siyang mamatay. Kaya naman nagbigay siya ng final request sa kanyang paboritong anak na si Esau, na ihuli siya ng hayop sa parang, lutuin ito at ipakain sa kanya. Pagkatapos niyang makakain, ang sabi niya, ibibigay ko na sa iyo yung aking basbas. So para mas madaling maintindihan natin, ang ibig lang sabihin ni Isaac, bago ko ibigay yung last will and testament ko sa iyo, yung aking pamana sa iyo, pakainin mo muna ako ng paborito kong pagkain. Verse 5 up to 10. Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau, kaya't nang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau, ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Kaya't ganito ang gawin mo, anak. Kumuha ka kaagad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipag-ahanda ko siya ng pagkain gustong-gusto niya at ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay." So Rebecca was listening when Isaac spoke to Esau. So babaeng babae, di ba? Matalas ang tenga. Di ba ganyan ng mga babae, kahit hindi mo kausap, nakikinig. Di ba? So, ganun din ang ginawa naman ni Sarah, di ba? Hindi naman siya kausap nung angel at saka ng Diyos, pero nakikinig din siya doon sa may kortina. Si Rebecca, ganyan din ang ginawa, nakikichismis.
matalas ang tenga, hindi naman kinakausap, pero nakikinig. Hindi ito aksidente. I think ito ay sinadya upang makinig. May pakiramdam siya na may plano yung kanyang asawa. Ano mo na kanyang, kaya niya pinatawag yung kanyang anak. Kasi biglang ipinatawag si Esau eh. Oh. So meaning, may kutob si Rebecca na may plano yung asawa niya. So hindi niya alam kung anong planong yon. Pinatawag ba sa si Esau? Sabi niya, siguro may plano ito eh. Hindi ko alam. Ano. Kaya naman, nakinig siya at hindi siya nagkamali sa kanyang kutob. May plano si Isaac na ibigay na ang basbas, ang pamana sa kanyang paboritong anak. Papayag ba siya? No. Dahil ang paborito niya ay si Jacob. So Rebecca instructed Jacob about her plan. So anak, sabi niya, ito ang plano ng tatay mo. Sabi niya, ito ang plano nila. Papahuli ng hayop, ipapakain sa kanya, babasbasan na siya. So sabi naman ni Rebecca, ito yung plano ko. Kumuha ka ng 2 kambing sa ating bakuran, lulutuin ko, ipapakain mo sa tatay mo para ikaw ang kanyang basbasan. What does it mean? Tara anak, lokohin natin ang tatay mo. Magpanggap kang ikaw si Esau para makuha mo yung mana, yung blessing, yung basbas na para sa kuya mo. Verse 11 and 12. Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, balbon po si Esau, samantalang ako'y hindi. Malalaman ng aking ama na nilinlang ako. Hello, Tek. Pakilakas ang konti. Ano? Hindi ko marinig kasi. Malalaman ng aking ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo, susumpain niya ako sa halip na basbasan. So Jacob said, what if? Hindi sinabi ni Jacob sa nanay niya na ayaw ko po kasi masama po yan. Hindi po tamang lokohin ng tatay at hindi po tamang lokohin ng aking kapatid. Sabi niya. Kundi sa halip ang tanong niya, what if? Kasi po sabi niya, what if po kung mahuli tayo? What if po kung mahalata ako? Balbon po si Kuya Esau. Kapag hinipo po ako ng tatay, malalaman niyang hindi ako si Esau. Sa halip po na basbas ang ibigay niya, baka po ang ibigay niya sa akin ay sumpa. So what does it mean? Agree siya na lokohin ng tatay, sigurista lang siya. Baka sa halip na basbas ay sumpa ang mapa sa kanya. Verse 13 up to 17. Tumagot ng ina, hayaan mo sa aking tumalabang anumang sumpa niya. Basta sumunod ka anak. Ako na ang bahala, kumuha ka na ng kambing. Kumuha nga si Jacob ng kambing at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Ang mga braso at liig ni Jacob ay walang balahibo. Ang liig ni Jacob na walang balahibo ay binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay at niluto rin niya. So Rebecca said, just obey me anak, akong bahala sa iyo. Kung mahuli tayo, isumpa ka ng tatay mo, ako ang sasanggan ng lahat ng sumpa. Sabi nung kanyang nanay. So ang importante, sabi niya, basta sundin mo ko, kumuha ka ng kambing, ako nang bahala sa lahat. Kaya naman sumunod agad si Jacob, kumuha ng 2 kambing, ibinigay sa nanay, niluto naman niya ito ng pinakamasarap at siguradong paborito ng kanyang asawa. Then, nung iluto na niya ito at okay na, pinasuot niya kay Jacob yung damit ni Esau. Pagkatapos ay nilagyan ng balahibo ang kanyang katawan at pinalapit na sa kanyang ama para kunin ng basbas. So, ready to deceive Isaac. 18 up to 19. Lumapit si Jacob kay Isaac. Ama, sabi niya, sino ka ba? Tanong nito. Ako po si Esau, sagot ni Jacob.
Nagawa ko na po ang iyong iniutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos. So Jacob pretends to be Esau to receive the blessing. So sinuot niya ang damit, naglagay ng buhok, ng hayop sa kanyang katawan para magmukhang balbon, then bit-bit ang pagkain gustong-gusto ng kanyang ama. Then sabi niya, tatay, narito na po ako. Sabi naman nung tatay na si Isaac, sino ka ba? Kasi malabo na ang mata niya. Ako po si Esau. Kainin na po ninyo ang pagkain na akin pong iniready sa inyo at kayo po ay magbasbas na po sa akin. 20 up to the following. Napakadali mo naman yatang nakahuli. Tanong ni Isaac, tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito nang matiyak kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at nang siya'y hinawakan ng ama, kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau, wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit uli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya sinabi ni Isaac, kung gayon akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan din niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ng ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukiran, si Yahweh ang nagbasbas. So Isaac doubted Jacob. Sabi niya, ikaw ba talaga si Esau? O si Esau? Paulit-ulit na tanong. Kasi duda siya. Hindi siya naniniwalang ito si Esau. Kaya ang tanong niya palagi, talaga bang ikaw si Esau? Anong pagdududa niya? Una, sabi niya, bakit ang bilis mo namang makahuli? Magaling mag-alibay itong manloko itong si Jacob. Talagang deceiver Sabi niya, tinulungan po ako ng Diyos niyo Kaya nakahuli ako agad at ayaw niya, makakain na kayo. Pinalapit niya. Halika nga, lumapit ka kung ikaw talaga yan. Hinawakan ang buong katawan. Sabi niya, yung boses mo kay Jacob. Pero bakit ang katawan mo ay pang Esau? Sabi niya. Then sabi niya, ikaw ba talaga yan? Ako nga po, sabi niya. Then niyakap niya. Ang suot niya, di ba, damit ni Esau? Sabi niya, amoy na amoy ni Esau. Kasi di ba yung damit natin, dumidikit talaga yung amoy natin, tama? Alam mo kung yun ay iyo o hindi. Amuyin mo pa lang. Kasi amoy natin, naninikit sa ramit. So niyakap niya, inamoy niya, listen, kahit duda siya, ibinigay pa rin niya yung basbas. So Jacob receives the blessing that Isaac intended for Esau. Kahit duda siya, hindi siya sigurado, ibinigay pa rin niya ang basbas kay Jacob. Fast forward tayo. 41 up to 45. Namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama, kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. May nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau, kaya't ipinagbigay alam niya agad kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makipaghiganti sa iyo. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin. So Esau got angry to his brother and planned to kill him. So galit na galit si Esau dahil yung basbas na para sa kanya sana ay kinuha ng kanyang kapatid na si Jacob. At ang sabi niya, pagkamatay ng tatay ko at malapit na yon, isusunod ko si Jacob. And to make this story short,
Pinaalis ni Rebecca si Jacob, pinapunta sa kanyang kapatid sa Haran, sa Mesopotamia. Doon muna siya nanirahan. And take note ha, hindi na sila muling nagkita-kita hanggang mamatay ang kanyang ama at ina. Diba? Yun ang nangyari sa kanila. Nagkawatak-watak ang pamilyang ito dahil niloko nila ang isa't isa. Tapos ang kwento, ano ang kwenta nito sa atin today? For one, don't resist God's plan. Alam ni Isaac ang plano ng Diyos. Maniwala kayo sa akin. Alam ni Isaac what is the plan of God for Jacob. But he resists it. Why? Because ang favorite niya ay si Esau. Diba? Yun ang paborito niya. Ipinagbubuntis pa lamang ni Rebecca ang kambal, ibinigay na ang propesiya tungkol dun sa dalawa. Kasi nag-aaway-aaway sila dun sa tiyan eh. Sabi ni Rebecca, ano bang nangyayari sa dalawang batang ito? Dito pa lang sa tiyan ko, nagkakagulo na sila, nag-aaway na. Pag ito'y lumabas pa at nag-aaway sila, kailangan ko nang mamatay. Sabi ni Rebecca. Bakit? Siyempre, mahirap sa isang nanay ng mga magkakapatid ay nag-aaway-aaway. Kaya sabi ni Rebecca, ngayon pa lang pwede na akong mamatay. Kasi hindi ko pa sila sinisilang, nag-aaway na sila. Sabi ni Rebecca, sabi niya, Yahweh, ano bang nangyayari sa mga anak kong ito? Tinagod siya ng Diyos. Sabi ng verse 23 ng 25 ng Genesis na napag-usapan na natin before. Ganito naman ang sagot ni Yahweh, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Magiging higit, take note, na malakas ang mas bata kaysa nauna. Kaya maglilingkod ng mas matanda sa bata niyang kapatid. Sabi ng Diyos, yung nasa tiyan mo, 2 malaking bansa na magiging magkalaban, pero mas magiging higit yung bunso. Maglilingkod yung panganay sa bunso. Kaya mas magiging makapangyarihan yung bunso kaysa sa panganay. Yan ang sinasabi ng Diyos sa kanya. So alam ni Isaac yan, na hindi pa isinisilang ang kambal, ang propesiya na ng Diyos sa kanila tungkol dito, si Jacob ang magiging mas makapangyarihan kaysa kay Esau. That is the plan of God. But he resists it. Kasi mas pinili pa rin ni Isaac na ang basbas ibigay doon sa panganay na si Esau. So he ignored God's plan. Bakit? Paborito nga niya si Esau. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. So binaliwala niya yung salita ng Diyos. Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the word of God, happy is he. Basta sinusunod mo daw ang sinasabi ng Diyos, you will be happy. Naging happy ba si Isaac? Naging happy ba ang family niya? No. Why? Because they disobeyed God's word. They disobeyed God's plan. Nagkagulo-gulo ang kanilang pamilya. Diba? Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Ganyan ang mangyayari sa buhay natin kung hindi tayo magpapasakop sa plano ng Diyos. So don't resist God's plan. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Diba? At kung anong plano niya, yun ang dapat nasusunod. May plano ako, may plano ang Diyos, yung plano ng Diyos ang dapat sinusunod natin. Yun ang ibig natin sabihin. Like for example, si Moses. Do you remember nung tawagin siya ng Diyos? Ang ganda-ganda nung eksena, ng pagtawag sa kanya. Isang puno na naglalagablab na hindi natutupok. Diba? Sabi ng Diyos sa kanya, alam mo ba, awang-awa ako sa mga kababayan mo. Dahil sila'y nagdurusa doon sa Ehipto, ililigtas ko sila at ikaw ang gagamitin ko. Sabi naman ni Moses, baka hindi po sila maniwala sa akin. At hindi sila maniwalang nakikipag-usap kayo sa akin. Ano bang pangalan nyo pag tinanong ako? O sabihin mo sa kanila, ako nga ay ako nga. Sabi ni Moises, kung hingan po akong palatandaan. Sabi ng Diyos, sige, hagis mo tungkod mo. Pagkahagis, ano nangyari? Naging ahas. Hawakan mo uli ang buntot. Pagkahawak ng buntot, naging tungkod ulit. Yung kamay mo, ipasok mo sa sinapupunan mo. Paglabas, may ketong. Ipasok mo ulit, paglabas, wala nang ketong. Anong sabi ni Moses? Bulol po ako hindi po ako marunong magsalita. Anong sabi ng Diyos? Sino ba may gawa ng dila? Di ba ako? Ako maglalagay ng salita sa iyong bibig. In the end, anong sabi ni Moses?
Sabi sa Exodus 4:13 and 14, Yahweh, maaari po bang iba na lang ang iyong suguin? So, ang plano ng Diyos, susugiin ka niya, pero sabi niya, pwede ba iba na lang? Sagot ni Moses, dahil dito nagalit si Yahweh kay Moses. So, nagre-resist from the very beginning. Ayaw niya. Pero hinintay pa niyang magalit ang Diyos. Susunod din pala sa plano ng Diyos. Listen mga kapatid, God knows what is best for you. God knows what is best for us. Just obey, just believe what He says. Kasi mas magaling ang Diyos. May plano ka, may plano ang Diyos. Alin ang mas maganda? Plano ng Diyos. So obey Him. His plan, di ba? Yung kanyang plano sa buhay natin, yun ang sinusunod natin. Hindi tayo mapapahama kung ang plano ng Diyos ang sinusunod natin. So ito ang plano mo, ito ang plano niya, dapat ang sinusunod natin yung plano ng Diyos. Sabi ng Santiago 4:13-15, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito at sa ganung bayan, 1 taon kaming mananatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi ninyo alam kung ano mangyari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw agad at nawawala. Sa halip, sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon. Sabi niya, may plano ka. Bukas, next week, next year, gagawin mo to, gagawin mo yan, gagawin mo yun. Sabi ni Santiago, yan ang plano mo. Pero plano ba ng Diyos yan? Diba? Kaya ang pinakamabuti, sabi ni Santiago, ang pwede mong sabihin, ito ang plano ko, pero kung yun ang loloobin ng Diyos, yun ang susundin ko. Pero kung hindi yun ang plano ng Diyos, yung plano ng Diyos pa rin ang susundin ko. Nung Thursday night, tinanong ko ni Zach, may assignment sila. Nakakatakot yung question niya. Sabi niya, ang question niya, Daddy, pangarap mo ba talagang maging pastor? Hindi ako nagdalawang isip ng pagsagot. Sabi ko agad, hindi, never. Di ba? Ayoko, sabi ko. Kasi ako kanang kamay ako ng pastor sa amin. Nung ako'y kabataan, ako kasamang matulog, kasama ko saan-saan. So alam ko kung ano ang experience sa pagiging pastor. Kaya sabi ko, ayoko. Hindi ko pinangarap. Next question. May kasunod pa. Bakit ka naging pastor? Di ba? Sabi ko, anak, calling yon. God's calling yon. Plan ng Diyos yon. Diba? Hindi ka pwedeng tumanggi sa plano ng Diyos. Diba? Ang tawag ng Diyos sa akin ay ito, kaya naging ganito ako. Yan ang ibig natin sabihin. Do you remember Mary, mother of Jesus? Sabi ng angel sa kanya, magalak ka. Kasi magbubuntis ka. Magdadalang tao ka at yan yung magliligtas ng sinukob. Sabi niya, paano po mangyayari yun? Di pa po kami kasal ng magiging asawa kong si Jose. Wala pa po akong karanasan dyan, sabi niya. So sabi naman nung angel, bakit? May imposible ba sa Diyos? Anong sagot ni Mary? Luke 1:38. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyayari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na anghel. May magagawa ba ako? Yan ang ibig sabihin lang ni Maria. Plano ng Diyos yan eh. So kung plano niya yan, siya ang masunod. Diba? Alam niyo ba si Mary that time may plano siya? Anong plano niya? Isang napakagandang kasal. Isang napakagandang wedding with Joseph. Pero lahat ng planong iyong mawawala. Bakit? Buntis na siya. Paano pa siya pakakasalan ng kanyang magiging asawa? Baka nga batuin siya hanggang sa mamatay. Buti na lang, kinausap din si Joseph ng angel. Hihiwalayan nga siya. Hindi nga siya pakakasalan. Diba? Pero ganun ang point mga kapatid. Pag sinunod mo ang plano ng Diyos, siyang bahala sa iyo. Kaya sabi ni Mary, makakatanggi ba ako? Plano ng Diyos yan. Di ba? So kung anong plano niya, so be it. Sabi niya, mangyari nawa yung kanyang plano sa aking buhay. Hindi katulad ni Jonas. Naalala niyo si Jonas? Anong plano ng Diyos kay Jonas? Dalhin sa Ninibe. Anong ginawa ni Jonas? Sumakay ng barko, pahope. Di ba? Kung ang Ninibe ay papunta rito, si Jonah, dito siya naglayag. Grabe yung kanyang disobedience. Anong ginawa ng Diyos? Plano ko pa rin ang masusunod. Ipapakain kita sa malaking isda, dadalhin kita ron. Nakita nyo? Pagkahagis kay Jonas sa dagat, kinain ng malaking isda, yung isdang malaki, niluwa siya sa Ninibe.
Because that is God's plan. Diba? Ang plano niya, Jonah, sa Ninibe ka, hindi sa Jope. So, kailangan pang kainin pa ba tayo ng isda bago tayo pumunta sa plano ng Diyos? So, don't resist God's plan. So, may plano ang Diyos sa buhay niyo. Ito yung plano niyang susundin natin. Number 2, desires God's blessing. Nakita niyo pinag-aawgawan nila yung blessing. Diba? O, sa kanilang panahon, ang ibig sabihin ng blessing kasi, mana. Dalawang klase kasi yung blessing na yon. Yung mana na material at saka yung blessing para sa future. Kasi sa kanilang panahon, yung words is very powerful. Kaya nga sa kanila, walang written contract. Basta sinabi nung mamamatay, nung tatay, nung patriarka, sabi niya, ito ang gagawin mo. Anak, ito ang iyo, ito ang ganyan. Ino-honor yon. Kasi ngayon, kailangan may written. Kahit sinabi na ng nanay mo, yung bahay doon, aagawin pa rin yun ng kapatid mo. Di ba? Kapag walang written contract, na iyon. Sa kanilang panahon, salita lang, okay na. So, pinag-aagawan talaga yung blessing. Tayo kasi pinag-aagawan lang natin mana. Sa kanila, yung pagpapala nung kanilang ama. Kasi nga, words are very powerful sa kanilang panahon. Kung anong ibibigkas sa'yo ng tatay mo bago siya mamatay, yun ang mangyayari sa'yo. Diba? Yun yung magiging future mo. Yun yung blessing ng Diyos para sa'yo. Yun yung ibig sabihin niya. So, pinag-aagawan yung blessing. Sa simula, Esau did not value his birthright. Kasi sa kanila, ang panganay talaga ang binibigyan ng basbas. Lahat ng pamana binibigay sa panganay. So anong ginawa ni Esau? Di ba binenta niya yung kanyang pagkapanganay kay Jacob? Gutom na gutom umuwi. Sabi niya, mamamatay na ako sa gutom. Sabi naman, deceiver nga itong si Jacob. Kuya, ibigay ko sa iyo itong pagkain pero ako na panganay. Ako na ang kuya. Sabi niya, anin ko pa naman yung pagiging kuya ko kung mamamatay naman ako sa gutom. Binigyan siya ng makakain. Diba? So, binenta na niya, binigay na niya. Bakit niya hinahanap yung blessing? In the first place, kay Jacob na yon. Kasi binenta na niya yung kanyang birthright. Diba? Para sa kanya. Pero nakita ni Esau yung value ng blessing in this context. Kaya pinag-aagawan nila yung blessing. Diba? Hindi lang naging maganda yung resulta dahil magpapatayan pa sila para lang dun sa basbas na yon. But listen, ganun kaimportante yung God's blessing. So always desires the blessing of the Lord. Do you remember Abraham? Bakit sumunod si Abraham sa Diyos? Diba? Nananahimik siya doon sa Ur. Pagkatapos ang ganda-ganda ng kanyang sitwasyon doon, tapos anong sabi sa kanya? Umalis ka riyan, pumunta ka sa lugar na ituturo ko na hindi mo pa alam. Bakit ang dali-dali kay Abraham na sumunod? Why? Because he desires God's blessing. Biruin mo, sabi ba naman ng Diyos sa kanya, pararamihin ko ang lahi mo. Kayayamanin kita, magiging makapangyarihan ka, ganto, ganyan. Diba? So, naku, daming blessing nun Sabi siguro ni Abraham, I will obey you. Di ba? He desires God's blessing. Kailangan ninanais natin ng pagpapala ng Panginoon. Di ba? Habang si Jesus nakapako sa krus, may dalawa dun sa kanyang tagiliran. Anong sabi nung isa? Jesus, pag naroon na po kayo sa inyong kaarihan, pwede po ba alalahanin naman ninyo ako? Gusto niya ng blessing. Mamamatay na lang. He desires God's blessing. Ano sabi naman ni Jesus? Ngayon di sasama kita sa paraiso. So, desire God's blessing. Kaya alam nyo, every Sunday, dapat huwag kayong nagmamadaling umuwi. At hindi nyo nare-receive yung blessing. Kasi maraming mga kapatiran, nag-uuwi na, wala pa yung basbas Desire blessing. Kaya ang ending, di ba, pag wala pa yung blessing, gusto na yung umuwi, nauuntog kayo dun sa, may sumpa kasi pag ayaw nyo pa ng blessing, nauuntog talaga riyan. Bigla ka may tumunog, may nauntog, ganun lang yun. Kaya dapat hinihintay ang blessing. Kasi pagkatapos ng blessing, binubuksan ng pinto.
pwede na kayong lumabas. Pero hanggat wala pa yung blessing, huwag kayong nananakbong gusto nang umalis. Mauntog kayo riyan. Huwag tayong papayag na uuwi tayo na hindi natatanggap ang blessing ng Diyos. Okay? Everyday ng buhay natin. Number 3, avoid favoritism. Ito ang pinagmulan ng lahat ng kaguluhan ng kanilang pamilya. Paborito ni Isaac si Esau, paborito naman ni Rebecca si Jacob. Diba? Favoritism. Yan ang gustong-gustong basbasan ni Isaac si Esau kasi favorite niya. Hindi naman papayag si Rebecca na ibigay yung basbas kay Esau dahil ang gusto niya doon sa paborito niya na si Jacob. Yan naman talaga mangyayari. Sabi ng isang tulad, may isang anak, sinulatan yung tatay niya. Sabi ganito, letter niya. Dear Daddy, sabi niya, school is really great. I am making lots of friends and studying very hard. With all my stuff, I simply can't think of anything I need. Parang wala na akong kailangan, sabi niya. So if you would like, you can just send me a card. Card lang, as I would love to hear from you. Your son, Noah. Anong pinaririnig lang nung anak niya? Gusto niya ng pera. Pero hindi niya madirect. Wala akong kailangan. Kahit card lang tatay, sabi niya, ipadala mo, okay na sa akin. Pero puro dollar symbol. Sumagot yung tatay. Sabi ng tatay niya, Dear Noah, I know that stenography and economics and scenography and are enough to keep even an honor student busy. Do not forget that the pursuit of knowledge is a noble task and you can never study enough. Your daddy, Norman. Ano ibig lang yan sabihin? No. Di ba? Mga magulang, hindi laging yes ang sagot sa anak. Kailangan marunong tayong magsabi ng no sa kanila bilang parte ng pagpapalaki natin sa kanila. Kaya di ba sabi nga ni Francisco Balagta sa Florante at Laura, sabi niya, ang laki sa layaw. Sabi niya ganito, pag-ibig aking nakilala, di dapat palakihin ng bata sa saya. At sa kanya katuwa ay pag namihasa, kung lumaki walang hihinting ginawa. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at munit sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap habag ng magulang sa irog na anak. Sino ang batang lumalaki sa layaw? Yung mga paboritong anak. Yun ang sabi niya. Ang point ni Francisco Balagtas. Bakit may batang lumalaki sa layaw? Dahil may mga magulang na may paboritong anak. Favoritism is one of parenting issues. Diba? And sometimes we are guilty of it. Hindi lang tayo umaamin. Diba? Sabi nga, favoritism is the practice of giving special favor or unfair biased treatment to one person at the expense of another. It is favoring one child over another. Diba? 95% of parents in the world have a favorite child and the other 5% are lying. Mga sinungaling pa yung 5%. Siyempre, maraming magulang di naman mag-a-admit niya na may paborito sila. Pero yung mga anak, nararamdaman. Diba? Kung may favorite tayo sa kanila. Diba? Nare-recognize natin yun. We love our children, definitely. But sometimes, merong biases. Diba? May special treatment talaga na ginagawa ang tao. Actually, favoritism is an ancient issue. Panahon pa nila, nakita nyo, nangyayari na talaga yan. Balikan natin, chapter 25, 27 to 28. Naging mahusay na mangangaso si Esau. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Take note, higit ang pagtingin. Meaning, paborito ni Isaac si Esau. Palibas ay kinaaliwan niyang kainin ng mga nahuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang paborito ni Rebecca. Yan lang naman ang ibig sabihin nun. May kambal na magkapatid, diba? Pagkatapos ay may paborito yung mga magulang. Paborito ni Isaac si Esau, paborito ni Rebecca si Jacob. Diba? Dahil dyan sa ganyang mga bagay, nagsimula yung pandadaya.
doon sa kanilang pamilya at pagkawasak ng kanilang pamilya. Kaya nga sabi ng verse 41, 42, and 43, namuhi si Esau kay Jacob pagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama, kaya't ganito ang binuo niya sa kanyang isipan, pagkamatay ng aking ama at hindi na magtatagal, papatayin ko si Jacob. Kaya nung nangyari kay Jacob, umalis, naglayas, pumunta sa pamilya ng kanyang nanay, kinailangan niyang magtago ng mahabang panahon. Mamatay na ang tatay at nanay niya pero hindi sila nagkita-kita. Naganap yan dahil bunga yon ng favoritism ng nanay at tatay niya. So always remember, favoritism is hurtful to our children. Makakasira yan ng mga anak natin. So dapat walang paboritong anak, walang paboritong apo dahil magre-resulta ito sa hindi magandang sitwasyon sa pamilya natin. And of course, lastly, stop deception. Ang Genesis 23, tumutukoy siya sa panloloko. At napakaraming manloloko sa mundo. Tingnan mo katabi mo, isa ba siya ron? Kaya sabi nga nila, dalawang bagay lang daw yan. Kung di ka nanloloko, ikaw ang naloloko. Nakita niyo in this context, niloko ni Jacob ang tatay niya. Niloko ni Rebecca ang asawa niya. Nagpaloko naman si Isaac sa anak niya, sa asawa niya. So, lokohan ang nangyari. Diba? The rest is history. Matthew 24, 4 and 5. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." Mag-ingat tayo, sabi niya, na walang manloko sa bawat isa sa atin. Sabi mismo yan ng ating pong Panginoon. Kasi napakaraming manloloko sa paligid. Sabi ng isang sa dictionary, anong ibig sabihin ng deception? The act of making someone believe something that is not true. Diba yun ang ginawa ni Jacob? Pinapaniwala si Isaac sa isang bagay na hindi totoo. Nagmukha siyang Esau, nag-amoy Esau, nagbalahibong Esau. Yun ang nangyari sa kanya. An act of statement intended to make people believe something that is not true. Boses Jacob siya, pero ang kanyang built-in ay parang si Esau. So dinaya talaga, and to cause to accept as true or valid what is false or invalid. So ang nangyari kay Isaac, tinanggap na niya na parang totoo yung hindi totoo. 3 times nga siya nagtanong, ikaw ba talaga yan? Duda nga siya eh. Pero dahil nagmukhang totoo, yung hindi totoo, tinanggap na lang niya. And he blessed Jacob. Diba? Yun ang kanyang ginawa. Dahil sa kanilang pandaraya. So have you ever been deceived? Naloko na ba kayo? Naranasan nyo na bang madaya? Nag-invest kayo, na-scam kayo, tinakbo ang pera nyo. Nag-apply kayo ng ibang bansa, illegal recruiter pala. Diba, yung mga kapatid ko noon, umalis ng umaga, mangingibang bansa, dumating ng gabi. Kaya paggising ko ng umaga, naroon na uli sila. Pero walang balikbayang box. Kung isang araw lang sila. Diba? Akala mo, nag-aaral lang anak mo, niloloko ka lang pala. O maraming tao naglaloloko. Kasi nga, words are very deceiving. Dinisib ni Jacob ang kanyang tatay by words. Diba? And physical appearance is very deceiving. Nakakapanloko yun. Diba? Yung words and yung physical appearance. Diba? Hinipo siya. Mukha ngang Esau. Diba? Sabi naman ni Isaac, ikaw ba talaga yan? Opo, ako po ito. Ako po si Esau. So merong pandarayang ginawa in words and in appearance. Mapandaya ang itsura. Kaya nga, di ba, sabi ng Kawikaan 31:30, mandaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babae may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Mandaraya talaga ang physical appearance. So wag tayong papayag na niloloko tayo, lalo na ng mga family members natin. Tayong papayag na niloloko tayo ng asawa natin. Wag tayong papayag na niloloko natin ng asawa natin. Wag tayong papayag na niloloko tayo ng anak natin. O kaya niloloko natin ng mga anak natin. Kasi ngayon, di ba, marami ng mga anak manloloko. Kaya yung maraming mga pag lumalaki na sila, iba na rin ang attitude eh. Tingnan yung mga anak natin ha. Bata pa lang sila, meron na silang ghost project. Yeah. Walang project pero hihingi ng pambayad sa project. Ang tawag doon, ghost project. Di ba?
Ang liliit pang bata, meron na silang overpriced project. Totoong may project, 100 pesos, pero ang hiningi, 200 overpriced. Kaya paglaki at naging contractor siya, meron din siyang overpriced at merong ghost project yan. Kasi maliit pa siyang bata, manloloko na. Maliit pang bata, deceiver na. Diba? So wag natin palakihin sa ganung mga bagay kasi yayaman nga kayo, pero malalagay naman kayo sa kahihiyan. Mga kapatid, ang pamilya ay lugar ng pagmamahal, pagtutulungan, pag-uunawaan. Diba? Hindi yan lugar ng panloloko, pandaraya, pagkamuhi, at kung ano-ano pang mga masasamang bagay. Huwag tayong papayag na masira ang ating pamilya, magkawatak-watak dahil lang sa mana, dahil lang sa blessings, dahil lang sa favoritism. Ingatan natin ang pamilya natin. Let's pray. Lord, thank you po sa inyo pong mga salita na muli po naming pinagsalusaluhan ngayon pong umagang ito. Thank you po sa kwento po ng Genesis 27 na kung saan ipinapakita po sa amin yung masamang pwedeng mangyari sa aming pamilya. Kung mananatili ang paglolokohan, mananatili ang galit, sama ng loob, mananatili ang pag-aagawan ng mana, mananatili ang hindi mga magagandang pag-uugali. Alam po namin, Panginoon, na ito ang magiging pasimula ng pagkasira ng aming pong mga sambahay. Kaya tulungan niyo po kami na ingatan ang aming pamilya, natili itong malusog, manatili po itong mabuti, maganda, nagkakais at nagtutulungan upang maging source ng love, source ng support, source ng care sa lahat ng panahon ng aming buhay. Uli, ang blessing po ninyo sumagana sa bawat pamilya ng inyo pong mga anak in Jesus' mighty name.